Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Kaninang umaga nga po dyan ay buhat-buhat ko nga po si Baby Tony. Sakto naman nga pong nakita ako ni Ate Rica kaya nilapitan niya nga po ako. Kaya eto po at tinitrintas na naman po ni Ate Rica yung buhok ko. Pero hindi niya na nga po iniba yung pagkatali po sa buhok ko. Basta trinintas niya na nga lang po ng ganyan. At yung ganitong style po mga kalabs, ang galing po talaga ni ate dahil maski nga po yung ganitong trintas ay alam niya nga po. Panay pa nga po dyan yung hawak ng mga pinsan ko sa buhok ko dahil maganda nga daw po. At nung medyo nahihirapan na nga din po ako sa pagbubuhat kay baby ay tinawag ko nga po muna si Kuya Moy Moy. Para nga po siya po muna yung magbuhat kay baby. Naglilikot na po kasi siya hindi pa nga po ako tapos trintasan ni ate. At eto nga po mga kalabs, tapos na rin po akong trinintasan ni ate. Kinuha nga din po pala ni tita si baby kay Kuya Moy Moy dahil pinaliguan niya nga po ito. Ako mga kalabs, nakakagigil po talagang tignan eto nga pong baby na ito. Kaya wala nga din pong araw na hindi ko nga po siya nabubuhat dahil nakakagigil nga po kasi talaga siya. Marunong na rin po pala siyang makipaglaro. Ayan mga kalabs, at napreskohan na nga po ang baby namin. At dahil magaling nga po si ate sa pagtitrintas, eto nga at nagpatrintas nga din po sa kanya si Tita Sandra. 2 beses na daw po pala nagpatrintas si Tita Sandra sa kanya. At dahil naglalaba po pala si mama ng mga damit nila nanay kaninang umaga, ay si kuya na nga po yung inutusan niya nga pong magluto ng almusal namin. Patil na itlog po pala yung niluto ni kuya at nilagyan niya nga din po pala ito ng dahon ng sibuyas. At pagkatapos po palang magprito ni kuya ng itlog ay sinunod naman nga po niyang magprito ng tuyo. Napakabango nga din po pala ng niluluto ni kuya. Mabuti na nga lang po at marunong na nga din po si kuya sa pagluluto. Dahil kahit papaano ay nakakatulong na nga din daw po siya sa kanila mama at papa. Tulad po niyan kapag nga po busy si mama ay si kuya na nga din po yung nauutusan niyang magluto. At pagkatapos po palang magprito ni kuya, sabi niya nga po kay mama ay magsasangag nga daw po siya. Dahil sayang lang din naman daw po kasi yung mantika ng napagprituhan sa tuyo. Si kuya pa man din po ay ang tiyaga-tiyaga niya nga po sa pagsasangag ng kanin. Mahilig nga din po kasi si kuya sa sinangag. At kapag nga po gusto niya kumain ng sinangag ay nagluluto po talaga siya. Madalas pa nga po ay nilalagyan niya pa nga po yun ng toyo. At ang sarap-sarap nga daw po ng kain ni kuya kapag daw po ganun. Kaya lang nung nagsangag nga po siya kaninang umaga ay hindi niya naman po nalagyan ng toyo. Unti nga lang po pala itong naisangag ni kuya. Paano mga kalabs, maliit nga lang po yung kawali na pinaglutuan niya. At pagkatapos po palang magluto ni kuya ay sabay na nga din po kaming dalawa na kumain. Sa totoo lang ay hindi nga din po ako masyadong kumakain ng sinangag. Pero dahil si kuya nga po yung nagluto, syempre kakain nga po tayo. Mukhang masarap nga din po kasi yung pagkaluto po dito ni kuya at ang bango-bango pa nga po. At sa totoo nga lang po ay sinangag na nga lang din po talaga yung pinangkanin ko. Pagkakita nga po ni mama, sabi niya nga po sa akin ay himala, kumakain nga daw po ako ng sinangag. At sabi ko naman po ay masarap nga din po kasi. At habang naglalaba nga daw po si mama ay napansin nga daw po niya na ginugupitan nga daw po ni kuya yung pinsan ko. Kaya sabi niya nga po ay magpapagupit nga din daw po si kuya. Pangatlo po pala si kuya sa mga nagupitan at meron pa nga daw pong susunod. Army cut nga po pala yung gusto ni mama sa gupit ni kuya. Kaya lang alam niyo po ba mga kalabs ay ayaw pa nga po talagang magpagupit dyan ni kuya. Sabi naman po ni mama ay ang haba-haba na daw po kasi ng buhok ni kuya. At kailangan na nga din daw po itong mapagupitan. At dahil mukhang matanda na nga daw po kasi yung itsura ni kuya. Kaya wala nga po talagang magagawa si kuya. Kapag sinabi nga po ni mama na magpagupit siya kahit ayaw niya nga po. Si mama pa rin nga daw po yung masusunod dahil alam nga daw po ni mama kung ano nga daw po yung tama sa kanya. At ayan mga kalabs,
kalabs, tapos na nga din po si kuya na nagupitan. At bagay na bagay nga po sa kanya, eto pong gupit niya. Kahit masama pa nga po dyan yung loob ni kuya, pero pagkakita niya nga po sa gupit niya, ay nagustuhan niya rin naman po ito. At habang naglalaba po pala si mama, ay siningit niya na nga din po ang pagluluto ng ulam namin. Kung makikita niyo nga po, ay tinrintas nga din po ni ate yung buhok ni mama. Habang naghihintay nga daw po kasi sila dyan ng tubig, ay nagawa pa nga daw po ni ate na trintasan si mama. Dinengdeng nga po pala, eto pong niluluto ni mama. At yung dried hipon nga po yung hinalo ni mama dito. Sigarilyas at eto nga lang pong talbos ng kamote yung pinaghalo ni mama. Nakalimutan niya nga din daw po kasi itong lagyan ng dahon ng saluyot. Pero okay lang dahil pakbet na nga lang daw po yung luto ni mama dun sa susunod. At syempre, pagkaluto nga po ni mama, ayan nga po at kumain na nga din po kami. Gusto ko nga din po yung ganitong dinengdeng mga kalabs. Lalo na nga po kapag hinahaluan pa nga po ito ni mama ng kamote. Ay, mas lalo nga pong malinamnam ang pinakbet kapag nga po ganun. Isha-shoutout ko nga lang po pala muna sila Elise Pearl Comia, Lilaini Vergaño, Ellen Membreve Mendoza, Graneza May Gahete, Alexandra Bel Carnian, Brian Sinel, Jeremy Alvarez, Precious Feguro, JP Molina, Michelle Fritz Sombilon. Dalawa lang po pala kami ni Papa dyan na sabay kumain dahil kakatapos lang naman daw po nila kuya at mama. Bago po pala mag-alas 3, eto nga at nakabihis na nga po si Papa dahil meron nga po siyang duty. Ayan nga at nagpaalam nga lang po kami ni kuya kay Papa. Yun lang po mga kalobs. God bless to all. Bye-bye po.